We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, ini 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako sa Iran Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Kapuso, pila ka mga estudyante kag ginikanan pabor nga ibalik sa Hunyo ang pagsugod sang klase sa masunod nga school year. Ikaayong lawas sa mga manunudlo kag kabataan ginahingyo nga dapat hatagan sang prioridad. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginanunsyo sang Department of Education nga gina-finalize ng pagbag-o sa academic calendar agud amat-amat nga makabalik na sa Hunyo ang pagbukas ng klase. May adjustment na nga ginahimo ang ahensya sa official calendar kag schedule of activities sa school year 2023 tubtob 2024. Hindi pa madayon sa Hunyo ang pag-umpisa sang klase sa school year 2024 tubtob 2025 apang sa masunod nga school years ipatuman na sang DepEd ang pagbalik sang school opening sa June nga naanda na sa mga kabataan. Diri sa Tigom Applied Nutrition Program Pilot Elementary School, nagpatigayon na sang survey ang bulutuan angot sa ginaduso nga tikang sang DepEd. Mahimo nga makakomento kag makahatag sang suwestyon ng mga ginikanan kag estudyante sa survey sheet. Ang iloy nga si Michelle, pabor bangod makapila ka beses nga naglain ng pamatsyag sang iya bata kag apo bangod sang mainit nga tiyempo. Sa akon, ma'am, okay, gid kay manan mo ang April kag May sa aton is tama gid kainit ang chimpo. Not likewise kay halin ako man sa Macau as OFW, di bali sa ilang mag sa school nga amuna nga ang closing is July, August. Kay may winter sila, malamig ila dito chimpo. Bisan ang kabataan ginkonsulta man angot sa ginaduso nga pagbag-o. Aminado si Gianna nga hindi ini makakonsentrate sa iya pagtuon kung tamaan kainit sang tiyempo. Kay kung summer, syempre mainit tapos hindi manami nga magadto sa eskwelahan nga mainit kay ang iban nga estudyante wa ga concentrate sa klase kag ang iban sa sobra kainit nga gababad sanda sa init do hindi bala sanda kano ka agwanta garilipong sanda bala. Sa tion nga madayon ang pagbalik sang klase sa Hunyo, hindi naman mabudlayan ang mga manunudlo sa pag-adjust sa calendar of activities. Prioridad sa bulutuan ang ikaayong lawas sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ilabi na nga kalabanan sa mga maestra ang may hypertension. Usually ang sa summer gid no kay mainit gid siya sang last time. No, so iban nga klase diri nagaklase sa amon nga gabaldon kay mas tawhay diri nga building no kay mas kay mainit dito sa likod nga mga klase kami nga may mga classrooms kami nga gagmay so ga reklamo gid ang teachers nga mainit naga-transfer kami. Sa subong ginahulat pa sang DepEd 6 ang guidelines halin sa Central Office agud mapatuman ang amat-amat nga pagbalik sa daan nga academic calendar. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman duha ka kontrata nga ginapasuri sabat sa problema sa water supply sa Bacolod City permahan. Sini nga semana, signature drive sa mga residente kontra Water District posible nga magdamo pa. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos ang signature campaign, yung pangunahan sa barangay Dumanan, kung saan din masobra 600 ka mga residente, ang nagpirma agad dito sa Bacolod City Council ang problema sa serbisyo sang Basiwa Prime Water. Lauman ang dugang pa nga mga Bacolodnon nga maghimo sang parehong atikang bango sa epekto sini sa adlaw-adlaw nila nga pang ginawi. Kangay na lang sa mga nagapuyo sa Eroreco kag malapad nga porsyon sang Mandalaga nga delikada na nga nagaagunto sa pigado nga supply sang tubig.
Ang maghimata nga Chona kay Jobel. Alas 10 pa lang sa aga, nagaugtas na sa tubod sang tubig sa gripo. May mga tion kuno nga wala na lang sila anay nagapaligo sa aga. Ilabi na kung hindi makapulaw salod sa kagahon. Kaya kisaga ni Gwig ko, man sang tubig hagagwa. Ginaano nyo? Wala na patay lang namon kay kung magtubod, ti sa mo magyapon mabalik ang bayad. Sa hapon na lang gid kami ga paligo or mga ugto kisa may ugto may tubig kisa wala. Si Lola Minda, nanigulang na kuno sa Mandalagan. Problema sa tubig gihapon ang iya natuba. Si Rico, wala tubig na permi. Hindi kisaka ang tubig. Dugay na ko din, 1979. Wala pa kami dito pag abot namon diri. Bubon. Ang kagahon, baskog na sa. Pero kung mag alas 9, gaamatamat na sa hina. Sa Biyernes, duha ka makontratang natala na pirmahan sa LGU Basiwa Prime Water o ang bulk water suppliers. Nga mo, ang mga delivers ng 15 million liters kag 5 million liters ng tubig. Ang mga bulk water suppliers may kapasidad nga mag-tap sa source sa Mursa kag spring water sa barangay Alangilan. Kung may mahimo kita, himuon ta. So we will not take it sitting down anymore. Hindi na pwede nga ginaagwantatan lang niya ang aton nga tubig nga tag 2 ka oras sa isa ka adlaw. Kung wala tubig, higko. Obod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga legislative districts sa pungsod ginaalagara nga gintanyagan sang 20 million pesos nga pondo para magtipon sang pirma sa People's Initiative. Iloilo 1st District Representative Janet Garin ginkumpirmar nga may nabaton nga pondo ang iya distrito apang indi kuno para sa People's Initiative. Inang gintutukan ni Kim Salinas live. Kim? Zen, ginapasuni sa Government Assistance Program sa ginapaagi ang 20 milyones pesos nga tanyag sa tagsa ka distrito o kon legislatibo nga distrito sa pungsod para sa signature campaign. 20 milyones pesos ang ginapahayag ni Senator Amy Marcos nga ginatanyag sa tagsa ka legislative district sa pungsod sa tuyo nga magkuha sang pirma para sa People's Initiative. Suno kay Marcos, ang kwarta ang ginapaagi sa nagkalain-lain nga programa sa gobyerno, kaangay sa medical assistance sa mga indigent ka pasyente, kag living assistance sa disadvantaged o displaced workers. Ang primer distrito sa probinsya sang Iloilo ang una nagpasa sang signature sheets sa Comelec Iloilo kung saan kapin 54,000 kapirma ang natipon. Suno kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin, may ginahatagid man nga 20 million pesos sa tagsa ka legislative district apang ini ang para sa serbisyo sa mga pumuluyo. May ginatugro gidman for each congressional district nga allocation na kung ma-hospital ang sang katawo, may pwede ka maparapitan, or kung may nagapadialysis, burial assistance, may haraman na ginatugro nga tupad, but it's not related to the People's Initiative. May ginpatigayon ang iya distrito nga bagong Pilipinas Servicio Fair sa Gimbal, Disyembre sa nagligad niya tuig. Kung sa diin, nakabaton sang ayuda kag serbisyo ang mga pumuluyo sang distrito. Pasalig di garin, wala gin gamit ang pirma sa mga benepisyaryo kag iban pa nga programa sa gobyerno para sa People's Initiative. Mapirma man ang kabo, no? Because ang bagong Pilipinas Servicio Fair, though may ara siya gamay nga private funds, kalabanan government funds too. The signatures during the Bagong Pilipinas Servicio Fair were never used for People's Initiative. Nagpabutyag si Garin nga pabor ni sa pag-amyendar sa konstitusyon, partikular sa economic provision nga magahatag dalan sa foreign investment sa pungsod. Samtang wala na sa nabaton nga signature sheets ang Commission on Election Western Visayas para sa People's Initiative matapos nga nagwa ang mando sang Comelec and Bank nga untaton anay ang proceedings tuhoy sa signature campaign. Nahataga naman sang instruction ang mga local Comelec nga kung may ara man magpasa, hindi na ini pagbatunon. Antes ang suspension, masobra sa 600,000 ka mga perma ang ilanabaton. Sa 133 ka mga munisipalidad kag syudad sa rehiyon, 99 ang nagpasa kag gin-issuean sang certificate. I-subject nila na for review, no, lang tawon nila kay ang ining resolution amo ni siyang atong kinasunod dira na kasaad ang mga proseso kung paano patunon ang mga signature sheets.
Zen, ang suspension suno sa NBank ang kinahanglan sa pag-review sa implementing rules and regulations sa resolusyon tuhoy sa People's Initiative. Wala pa man sila o nakahatag ang NBank sa petsa tubtob sano ang suspension. Zen? Madam, ang salamat, Kim Salinas. Kapuso, sa probinsya sa Negros Occidental naman, bangkay isang lalaki na sapuan nga wala na sang ulo sa syudad sang Sagay. Samtang isa pagid kabangkay isang lalaki nga puno sang pilas sang pagkabuno na sapuan naman sa banwa sang Moises Padilla. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Wala na sang ulo sang masapuan ang bangkay sang 30 anyos nga si Joel Lakaw-Lakaw sa sulod sang kampo sa Barangay Poblasyon 2 sa Sagay City, Negros Occidental Domingo sang aga. Tubtub sa karon, padayon nga ginahibalo kundi imposible ginbilin sa mga suspetsado ang ulo sini. Sunod sa kapulisan, ginaligar gikan sa isa ka party ang biktima kag wala na ini makapauli isang gabi antes na sapuan ang iya lawas. As per checking man sang aton Chief of Police, wala pagid sila concrete na suspect. However, they have persons of interest. Hindi pa maestablisyar sa kapulisan ang motibo sa pagpatay sa biktima. Apang padayon ng investigasyon sa mga nakaupod sini antes ini na sapuan. Samtang puno naman sa pilas nga tugas ang pagkabuno sang masapuan ang bangkay sang 31 anyos nga si Chris Mungkal sa Barangay Inulingan sa banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental. Sa investigasyon sang kapulisan, ginaaligar gikan sa piyesa ang biktima kag ginsundan sa mga ginapatihan sospetsado. Hindi magdubo sa 20 ka mga pilas na nakita sa lawas ng biktima nga indikasyon nga posible ginpulihan ini buno. May persons of interest naman ang kapulisan sa insidente kag padayon nga ginausisa ang motibo sa pagpuli buno. Ongoing pagyapon ang ilang nga investigation on this matter, ma'am. Upod kay Ruel Bangoy, ay Lynn Pedreso. 1 Western Visayas. Estudyante Pilason sang nahulog sa ginasakyan nga tricycle sa Banwa sang Pavia. Biktima maswerte nga wala malapakan sang nasugata nga truck. Yan ang balita nga atong gintutukan exclusive. Nagakayaon sa tunga sang dalan ang estudyante nga ini sa Barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo. Ini matapos nga nahulog sa tricycle nga iya ginasakyan kaina sang aga. Sunod sa tricycle driver, nagumpok ang ginamaneho sini nga tricycle sang naglabay sa lubakon nga dalan rason nga nahulog ang pasahero. Nakabatsyag naman ini sang kulba bangod pilas sa ulo ang naangkon sang bata. Kasi cellphone sa ba may nagatumbo na mamaw, gulpe lang na may nagasaka sa daw sa buho. Gulpil sa dagdag din, tupak din ulo yan na nagdugo din. Maswerte naman ang biktima nga wala ini matapakan sang 10-wheeler truck nga sugata sang tricycle. Sunod sa driver, gulpyada nga nahulog ang estudyante sa tricycle. Maawi lang kay nakahingagaw pa ini nga makapreno. Nagasakay sa tricycle. Tapos medyo sigdagan nga tricycle, gulpil sa dagdag sa tricycle. Gilay naman nga ginkarga sa ambulansya ang estudyante kag gindala sa ospital. Panugyan sang barangay official sa mga motorista nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho ilabi na kung madanlog ang dalan. Tinguan naman sang barangay officials nga matampukan ang pothole agud wala na sa may maaksidente sa lugar. Ang lang guro dapat ikaw pasahero, butang mo sigurado ang imo kagalingon. Tunguyat ka siyempre. Kay ma'am kay may area na ini. Tinguan ko nga pa kung isa ini nga cause nga hatag sang sa estudyante nga nahulog. Karon guro dayon ubrana mo sang pamaagi pati ang diraga. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Isa ka balayang naupos sa sunog na nagluntad sa Barangay Mantulang, Pasig City kahapon. Human sa light materials ang nasambit nga balay nga ginapanag-iyan sang pamilya Abelio. Gilayon man nga napalo ang kalayo kag wala na naglapta pa sa mga kaingod nga balay. Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang BFP Pasig City ang ginhalinan sang kalayo. Naglabot naman sa 13,500 pesos ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Samtang 3 ka mga balay ang totally burned kag 3 ang partially damaged matapos magluntad ang sunog sa Barangay Damilisan, Yag-Aw, Iloilo. 2 ka oras ang gindugay sang sunog sang antes ini gindeklarar nga fire out. Maswerte naman nga wala sang may napilasan o kunapatay sa nasambit nga sunog. Padayon pang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang sunog subong sa kabugusan nga balor sang halit nga ginbilin sini.
ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga aktibidad sa Haro Fiesta ginlimitahan sang Association of Barangay Captains Haro Chapter. Kapiestahan subong nga tuig wala sang hiwaton nga Fiesta Queen Coronation. Haro Archdiocese ginpahayag ang importansya sa pagtambong sa misa sa adlaw sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Inang gintutukan ni John Sala. Matapos ang nangin madinalag-on nga Dinagyang Festival 2024 kung sa iban nga mga syudad kag probinsya nagapahuway na, ang Iloilo City extended pa ang selebrasyon bangod sa Biyernes ng isa naman sa pinakadakong fiesta sa Western Visayas, ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Naandan nga kada tuig ang grande ang mga aktibidad kadungan sang kapistahan. Apang subong nga tuig suno sa Association of Barangay Captains Haro Chapter, simple lang ang mga kahiwatan. Subong year no 2024 nga Haro Candelaria, simple lang activities due to time and financial constraints no. Ay ang ibisi wa gid kami pundo no. Zero gid. Magluwas sini hindi na pagpahanugutan ang pagpahamtang sa mga kiosko sa palibot sang Haro Plaza. Sa baylo ginhalin ang mga kiosko sa sulod sang Haro Plaza Covered Gym. Ginlimitahan man ang garden show kag pwesto ini sa Barangay Luna, Haro. Wala naman ang naandan nga Haro Fiesta Queen. Subong nga tuig, wala kami nagplano nga may actually chosen na sang una sa mga buena mano nga pamilya diri sa Haro ang Carnival Queen. Subong nga tuig tungod kay ang Haro Gym hindi na available na i-demolish na, expected nang i-demolish ini nga February. Tapos ang mga gamit hindi na conducive para sa coronation night. Magluwas sa mas simple nga kahiwatan subong nga tuig magapabilin sa gihapon ang mayor nga rason sa kapiestahan suno sa Haro Archdiocese. Ang misa no ang labing importante sa tanan no. Kaya ang aton nga debosyon dapat madala sa aton no sa aton Ginoo labi na sa pagbaton naton sang Santos nga Eucharistia. That's why nga we have a lot of masses no from as early as 4 a.m. Subong hapon naman ginahiwat ang opening salvo sa kapiestahan sa diin nagpatigayon sang parada sa pila ka dalanon sa distrito sang Haro. Bangod sini pila ka mga dala nang insiradhan kag ginpatigayon ang rerouting sa mga salakyan. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Kapuso presyo naman sa isda sa pila ka merkado sa Bacolod City nagsaka. Mabaskog nga balod sa lawod ginalantaw nga kabangdanan. Nakatuto kay Ling Pedreso. Talalupang doon ang pagtaas ng presyo sa ginabaligyang nga isda diri sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Yara sa 40 utong 50 pesos ang pagsaka sa kada kilo sang bangros o kung 250 pesos kada kilo halin sa 200 pesos. Halin sa 380, nagsaka naman sa 400 kutong 450 pesos ang kada kilo sang bulaw. Suno sa mga manubaligya, maiwat ang supply sang isda, rason nga wala sila sang mahimo kundi magpasaka man sang presyo. 10,500 sa kabanyera. Before pilala? Isang liga doon pilala ni man. Do sobra lang ni 4,000. Normal na siya man, nubo na siya, nubo niya, taasan niya 4,500. O diyo tayo isda, do hiwat di bla subong. Ito mo tayo pertigid dyan, diyan kamal sang isda. Suno sa mga ini, ang makusog nga balod sa tunga sang lawod, ang rason sang maiwat nga supply sang isda. Aminado ang pila ka manugbakal nga tuman kamahal ang presyo, apang naintindihan sa mga ini ang sitwasyon. Oo, kamahal na. Kamahal. Paano kita mag-adjust bilang ano di? Wait kami imo na. Pating sindihan, nailang kita na ni. Mulang gina. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Pila ka pumuluyon na batyagan ng katugnaw subong nga inadlaw. Panahon magatugnaw pa tubtub sa Pebrero suno sa Pag-asa. DOH-6 may pahanumdom sa publiko. Inang gintutukan ni Kim Salinas. Apisar nga adlaw na, makitaan nga naka-jacket ang iningay estudyante sa Banwasang Uton. Bangod na batyagan sini sa gihapon ang katugnaw sang panahon. Suno kay Tiffany, nagasuksok ni sang medyas kag todo ang pangurumot sa ilabalay bangod sang katugnaw sang panahon. Do winter blasahaw, kumagwa. Para pa sa balay gisaga medyas kay kalamig. Kabaskog dan sang hangin. Si Nanay Enda, natugnawan man, panginagwanta lang niya ini bangod kinahanglan mag-obra. Bagwa mo ko sa balay ka ano ba lang, sa maaga pa ko kapanglaba.
Sobray katog na, pero ginagwanta ko lang kasi siyempre trabaho mo man mo. Sunod sa Pag-asa, ang nabatsagan niya katugnaw ang dalasang hangin amihan halin sa mga lugar nga winter season pa subong. Siberia naton nga area, winter season nila subong didto, amo ni subong ang gadalasang mga malamig nga hangin diri sa aton sa Pilipinas. 20 degrees Celsius ang pinakamanubok nga temperatura nga na-record sa Pag-asa diri sa Iloilo City sang Enero 27 sang kaagahon. Magalawig pa ang panahon na tubtob sa ikaduwa nga semana sa Pebrero sunod sa Pag-asa. Apisar nga wala sa nakita nga pagtaas ang kaso sang trangkaso sa rehiyon sa subong nga tiyempo, padayon ang panugyan sa Department of Health 6 sa publiko nga pabaskugon ang immune system paagi sa pagkaon sa kutan kag prutas kag pag-inom sa vitamins agud makalikaw sa sakit. Ensure nila nga in good health sila kahit amo ning mga panyempon, no? Usually sa mga nagataas ang aton nga viruses, especially ang mga nagka-cause sa mga cold, sa mga flu naton. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa pagkatugnaw, no, mga kapuso, isa naman ka low pressure area padayon nga ginamonitor sa GWA sang PARC and Philippine Area of Responsibility. Ulihin nga nasipatan sa kalayon niya 225 km southeast sa General Santos City. Sunod sa Pag-asa padayon nga manubong chance sa sini nga mangini sa kabagyo kag wala man ginalauman nga magsulod sa PAR. Apang padayon nga magapaulan ang trough o kon parte sang panganod sa LPA sa Mindanao. Lakip sini ang pagluntad gihapon sa amihan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa pag-ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, kag Negros provinces. Pwede man maka-eksperyensya sa pag-ulan ang ibang pangabahin sa pungsod, ilabi na ang bahin sa Mindanao kung saan may heavy to intense rain. Samtang mabalod kag delikado gihapon magpalawod o kung magkadto sa eastern seaboard sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Carla Abellana is sila kapuso after 15 years. Malipayon nga gin-share sa kaktresang moment sa iya pagpirma sa kontrata sa GMA Network o po ng kapuso executives. Malintaw si Carla o po kay Gabby Concepcion ka Beauty Gonzalez sa Stolen Life sa Afternoon Prime. Natala naman nini nga malintaw sa upcoming kapuso drama series nga Widow's War, kaupod si Bea Alonzo, Rita Daniela kag Jean Garcia soon. Malantaw na sa mga kapuso abroad ang mas nagiinit pa ang eksena sa Love Die Repeat. Bangod pwede na ini ma-view pinaagi sa I1 TFC sa pinakabahin sa North America. Ginkalipay naman sa pinaka-netizens at good news bangod mas matutukan pa kuno nila ang istorya nga nagalibot sa mga pagtilaw dalasang pagka-stuck sa time loop. Karayt 50 p.m. mga kapuso banayan ng Love Die Repeat sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Samtang yari naman mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Kapitana may malaing na plano bato kay Elias Cagbane. May chance sa pabala si Baneng makaingagaw sa search for Miss Palanga ang DNA test ni Edgardo kag Elias. Ano ay hanang resulta? Ina kagiban pa nga mas maksyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Shoring materials gina-assemble na agud maumpisahan ang pagtukod sang poste sa Ungka Flyover. Samtang aganan flyover ginpaidalam sa seismic test sang DPWH6 agud masiguro ang kapag-on sini. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagpatigayon sang seismic test kag evaluation ang Department of Public Works and Highways Region 6 sa Aganan Flyover. Ang resulta ang igasumiter sang ahensya sa Bureau of Design agud ma-evaluate nila ang request sang DPWH6 nga pahanugutan nga islan sang steel girder ang disenyo sa intersection sang flyover agud maagyan ini sa mga salakyan samtang ginakayo. Ang seismic test is to determine the actual soil condition kag ang reaction sang aton nga existing pier da subong. Nahibaluan nga makapila na kabeses nga nagsulat ang DPWH sa United Technologies Consolidated Partnership o kon UTCP nga consultant sang proyekto nga bayluhan sang steel girders ang concrete box culvert nga una na nga gindisenyo sang consultant. Ang UTCP ang ginkomisyon sang DPWH agud maghatag sa disenyo lakip nang pag-imbestigar sa duta. Ini man ang consultant sang depektibo nga Ungka Flyover. Tubdub subong, wala pa sa gihapon nakasabat ang UTCP sa DPWH. Samtang sa bahin naman sang
Ungka flyover na umpisahan na ang pagporma sang shoring materials nga pagagamiton sa pagtukod sa mga pier o kon haligi. Unahon ang Pier 8 kag 9 kagamat-amaton ng iban pa nga mga haligi antes suguran ang jet grouting. Ang aton nga shoring ginaubra namon subong sa ila nga planta. Kay para nga pag-abot da sa site, matukod na lang kami ang mga building activity namon para very minimal kay para safety sa commuters. Nahibaluan nga nagsulat na ang DPWH sa mga concerned agencies lakip na ang Iloilo Provincial Government sa pag-umpisa sang rectification activity sa Taytay agud mapahibalo sa huol nga epekto sa nagapadayon nga pagkayo sang Ungka flyover. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, naging mainit ang enkwentro sa championships ng NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament sa Subic, Zambales. Ang mga tagdaog kilalahon sa pagtutok ni Julius Belacaol. Nangin exciting ang championship sa NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament nga ginpatigayon sa Subic, Zambales. Apisar ng indikit ang enkwentro sa University of Perpetual Health System Dalta Altas kag Mapua University Cardinal sa Beach Volleyball Men's Division. Ina naglabot lang sa duha ka sets. Matapos magpagwa sa mabasko nga spikes kag blocking si Altas team captain Louie Ramirez. Liwat nga nakuha sang defending champion UPHS Dalta Altas ang gold medal sa final score nga 21-13. Malakas yung pakiramdam namin na kaya-kaya namin mag-champion nga. Nagdaog man sang gold sa Women's Division ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights batok sa San Beda University Red Spikers sa score nga 21-16. Ang mabasko nga spike sang Lady Knights ang naglusbot sa depensa sang Lady Red Spikers nga dutehan pa makalagas sa second set. Sabi po sa amin, one game at a time lang po kami, tsaka mag-enjoy lang po sa loob ng court. Sinagalan po namin every game, tsaka tinrabaho po lahat-lahat ng game. Sa Junior Men's Division, ang EAC Brigadiers ang gindeklarar nga champion matapos ginluto sini ang LPU Junior Pirates sa score nga 15-10. Sobrang kaba ko po. Strategy pa rin po. Then teamwork, enjoyment. Most valuable player sa Gia Marcel Makilag, Louie Ramirez, kag Alijan Abjan. It was a success and we're thinking of putting a girls division next year. Julius Belacaol, 1 Western Visayas. Mga kararoton kag ulutanon nga suwak nga itanom sa tig-init nga mahimo alternatibo sa humay hibaloon. Yaring balita nga aton gintutukan. Halos wala na naghingagaw tanom ang mga mangunguma sang palay. Kalabanan nagaani na sang humay sa ila second cropping. Sa baylo nga magrisgo sa pagsabog sang binhi. Ang iban mas gintutukan ng pagtanom sa mga kararoton kag ulutanon pareho kay Tatay Joselino sang Kabugao Norte, Pavia. Ginakabig sining oportunidad ang mainit nga tiyempo para makatanom sang produkto nga suwak sa tion sang tig-init. Madlaw dyan, ibang mga milon, kalabasa, sandia, kamatis, na amon lara apat nga ra dyan. Doon mo din na dapat? Maglaw rin mo. Season da rin. Subong man si Tatay Gregorio mapisan man sa pagtanom sang balatong, amargoso, alugbate, katumbal kag kamote. Mabatyaga na sini nga nagahina ng supply sang tubig, ilabi pa nga wala na sang tubig ulan. Oto pangadlaw mo dyan, ngalang mo diyan daw, hindi mo na diyan matamnanay maraya sa irrigasyon. Rusongan ni makatubig tong marapeto. Nahibaluan nga sunod sa mga eksperto, madamo sang makuha nga health benefits ang pagkaon sang utan. Inya makabulig sa pagpanubo sang blood pressure, kag risgo sang pag-angkon sang heart disease, stroke kag matap na nga makaangkon sang cancer. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman ginaligar kawatan sang kandeng kag pati hinalay. Underwear, ginpang dakop sang kapulisan. Yaring balita nga itong gintutuka. Bango sa solusyon niya kinawatay sa Bacolod City. Ginpasangkad sa Bacolod City Police ang tikang sinikontra kawatan pinagi sa mas maidid nga dedicated daily operation sa napulot tanan kisasyon. Pamagi iniyagod mapadasig ang pag-ayam sa manalisa sila row gallery kag pagresponde sa mga kabaranggayan. Ang mga residente sa Barangay Bata, suki na sa mga kawatan sang kable sa kuryente kag telepono nga masami, kausap pa sa aksidente. Kay dakpon ta sila, tapos pagkagabuyan mo lang,
Kaya way man nagapursyo ang magreklamo nga i-akusar sila. Halos gabi-gabi may kakadakpan kami. Wiring na ginakawat, mga gasolina sa mga truck, gasulod mga balay, kagabi may linaot naman sila, wala lang madakpan. Sang tinalikdan nga adlaw, caught in the act ang 36 anyos sa si Andrew Villaflor nga ginakawat ang mga nakahalay nga bra sang kasilingan sa Prok Matahom, Barangay Tango. Wala na ini, nagatubal sa kamera dala sa kahuya. Sunod sa investigasyon, hindi ni first time nga ng target si Villaflor sang mga hinalay. May taste man ini sa underwear bangod na himaluan nga 5,000 pesos ang balor sang bra nga iyaging tuyo tabanon. Kung si Villaflor Andiz ang target, wala naman pili ang ginapasunig gabunan niya kawatan niya si alias Boy. Napuno ini sang pilas, black eye kag lunang sang ginala sa Police Station 8. Pagpatpat sini, ginpark niya ang bisikleta sa isa ka balay kag sang balikan na, lain nga balay ang iya nakadtuan. Huwag nung nawat eh, sir. Oo, tingagin balang kanila ho. Huwag mong balang nila eh, sir. Na-disgrasya ako sa mountain bike, sir. Ati din mga pilas-pilas mo? Oo, dito sa Guya, sir. Oo, di ko na-disgrasya ka ngaging sulod ka din. Huwag ko ano, sir. Huwag ko ano, sir. Hindi ko katulad sa nga akong gibilinan sa mountain bike, sir. Kulit ako tani. Ang aton nga daily dictated operational activity subong nga undertake sa Bacolod City Police Office bag-o ini nga gihon sa aton City Director para lang ma-counter naton ang mga ginawatay diri sa Bacolod City. Ginmando na sa kapulisan nga magpatrolya sa mga subdivision nga target sa mga akyat bahay. Ginatutukan man ang pag-ayam sa mga kawatan nga may warrant of arrest. Opo, Kenil Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Aiden Prietos. Inyang 1 Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.